Ngayong araw nga mga kabakiks, kami nga ay pupunta sa isang lugar kung saan malayo sa lahat. Malayo sa alikabok na maitim, malayo sa mga motor na maiingay, malayo sa polusyon na nanggagaling sa planta o nangangamoy mabaho lalo na pag madaling araw at higit sa lahat, malayo tayo sa mga marites. Cherries! Kami nga nila nanay ko mga kabakeks ay bigla nagkaayaan sa hulo. Sa totoo nga niyan mga kabakeks, ang totoong pakay talaga nila nanay ko sa pagpunta dito ay magtitingin ng baboy para sa kasalan ng aking kapatid na bunso. At ako nga lang ay nakiali-ali. Sa tagal nga namin hindi na umakyat sa hulo, ako nga ay nasasabik ng umakyat dito. Paano ba naman napakasarap ng pakiramdam pag andito ka sa hulo? Dito nga ay wala ka masyadong makikita mga sasakyan dahil ito ay nasa bundok. Dito nga sa hulo ay wala ka namang iba masyadong matatanaw kundi malalaking puno, mga bundukin sa malalayong lugar na matatanaw mo din mula sa malayo. Dito nga sa hulo ay parang napakasarap tumira, parang napakapayapa ng paligid at napakaaliwalas ng paligid. At talaga namang napakasarap ng hangin dito na ani mo ikay nasa isang paraiso. Pag nag-inhale, exhale ka nga ay talaga namang magiginhawaan ka. Dahil wala ka naamoy na kahit ano kundi napakasarap lang talaga ng simoy ng hangin dito. Wala kang maamoy na kahit anong baho na manggagaling sa mga planta tulad sa amin. At eto nga mga kabakeks, nakarating na nga kami dito sa aming paroroonan pero akyat pa nga kami banda doon sa taas dahil nandun pa ang bahay na aming pupuntahan. At yan nga mga kabakeks, ang makikita nyo sa kapaligiran dito, talaga namang wala kang ibang makikita kundi malalaking puno at matataas na puno. Meron na nga lang din mga pangilang-ilang bahay. At eto na nga din ang hinihintay namin na sila tatay para makaakyat na nga kami doon sa mismong bahay na pupuntahan namin. Nandito pa nga lang kami sa baba, nagkakasatan na nga itong mga bata at tuwang-tuwa nga dahil andito nga kami sa hulo. Akala nila may pupuntahan kaming ilog. Sa madalas nga kasi namin pinupuntahan doon kila lolo sa tatay ni nanay ko ay meron kasi kami napupuntahang ilog doon na pwede namin pagliguan. At eto nga mga kabakeks, papunta na nga kami doon sa mismong bahay na pupuntahan namin at tingnan nyo naman napakalakas ng hangin. Kung makikita nyo ang aking damit at hawak-hawak na towel. At kung makikita nyo nga ang pagmumukha ni Bibi Bakekang natin talaga namang napakaliwalas na mukha niya. Paano nga't napakasarap nga ng hangin dito. Ang lamig pa ng simoy ng hangin para kang nasa Baguio. Si nanay ko nga dyan ay lamig na lamig. Paano nga naman kasi yung daladala niyang jacket ay binigay niya dun sa isang pamangkin ko kasi walang nabit-bit na jacket. Nakalimutan ba naman? Huminto nga ako dito dahil tinawag ako ni tatay ko dahil para kuhanin niya si Baby Bakekang natin at siya na nga daw ang magbubuhat. Ayun nga, may paayaw-ayaw pa pero sasama nga din niya kay daddy niya. First time nga ni Baby Bakekang natin sa ganitong lugar dahil ang madalas ko palang nasasama noon ay si Kuya Bakokong natin at ang ating mga bakekang. At yan nga mga kabakek, kung sa makikita nyo nga talaga namang makikita nyo sa aking dinadaanan talaga namang bulubundukin at maraming puno. Kaya talagang napakalamig ng simoy ng hangin dito. Para bagang napakasarap tumira sa ganitong lugar na talagang maaliwalas ang paligid, masarap ang hangin, talagang kayo-kayo lang at maganda pa ang mga tanawin. Pangarap ko nga din mga kabakeks ang makabili ng lupa sa ganitong lugar na tahimik at mapayapa. Dahil ang madalas nga lang namin napupuntahan dito ay yung lupain ng lolo ko. Syempre maraming kapatid si nanay ko, iba pa rin talaga yun sa amin. Yung masasabi kong sa amin na malaya kami magtanim ng mga halaman na gusto namin, yung magagawa namin yung gusto namin sa lupang mabibili namin. Yung mga ganon, pangarap lang naman yun mga kabakeks. At tong na nga mga kabakeks, nakarating na nga kami dito sa pupuntahan namin at iyan nga yung lugar or yung makikita nyo dito sa kanilang lupa. Napakaaliwalas at napakapayapa ng kapaligiran dito. Sa lugar na ganito mga kabakeks, napakasarap mag-unwind at ako mag-unwind ako, nakasama ko ang dalawang chikiting ko. At heto nga mga kabakeks, nakarating na nga kami sa kubo nila at ito nga yung mga bata nagkakagulo nga. Medyo nagugutom na nga kami dyan dahil biglaan nga lang ang pag-akyat namin dito mga kabakeks. Dahil alas 12 nga ng tanghali nang kami ay makaalis sa aming bahay. Ito nga ang loob ng kubo nila Tito Tony na aming pinuntahan. At kahit ganito nga lang ang kubo na to ay para bagang napakasarap tumira dito. At ito nga lang mga kabakeks ang aming mga naibaon dahil biglaan nga lang ang aming pag-akyat. At ito nga si Tito Tony ay nagdala pa ng soft drinks. Ayan nga tuwang-tuwa yung mga bata sa soft drinks. At lumabas nga ako dito sandali at nakita ko nga itong tanim na sili ni Tito Tony. Tingnan nyo naman, hitik na hitik sa bunga. Nakakatuwa ng pagmasdan pag ganito ang halaman. Sana all na nga lang magaan ang gamay.
Kamay yun mga kabakeks, bulol nga lang talaga. So, ayun na nga mga kabakik, sana all na nga lang magaan ang kamay sa pagtatanim. Dahil tingnan nyo naman mga kabakiks, hitik na hitik sa bunga ang siling ito. Hindi ko nga lang din alam mga kabakiks kung anong tawag sa siling na yun dahil parang punggok na mataba. Hindi rin naman siya bell pepper. Pero feeling ko nga, ayan yung tinatawag nilang demonyong sili. Kung alam nyo yun mga kabakikam, paki-comment na lang below. At ayan nga ang magtita, sarap na sarap nga dito sa lugar na to. Nandito nga kami sa labas dahil pinagmamasdan namin ang kapaligiran para bang ang sarap-sarap sa piling na nandito kami. At pagkatapos nga namin dyan sa likod mga kabakis, ito nga at pinuntahan na nga namin yung baboy na titingnan nila nanay ko. At yan nga yung mga baboy mga kabakis. Isa lang naman yung bibilin namin dyan dahil hindi naman namin carry ang madami mga kabakikang. At yan na nga mga kabakis, sinilip na nga din ni nanay ko. At ito nga sa likod nila ay makikita nyo itong ganitong tanawin mga kabakiks, napakaganda at napakasarap ng hangin talaga. At ito nga si Tito Tony ko ay nagre-ready na nga ng aming kakainin. At yan nga, nagsalang na nga din siya ng kanyang sinaing dyan. Dahil pare-pareho nga kami hindi pa nga mga nagsisikain. At ako nga eto, dire-ready ko nga itong Shanghai na pipirituhin. Nagtatawanan pa nga kami ng ang kapatid kong bunso dyan. Dahil itinututok niya nga sa pagmumukha ko ang camera. At ito nga mga kabakiks, ang kusina ni Tito Tony, napakasimple pero parang napakasarap talaga namang tumira dito. At ayan nga, inagaw ko na nga sa kapatid kong bunso yung camera, paano nga itinututok niya nga sa pagmumukha ko. At ayan nga yung mga lulutuin namin, hotdog binaon ni nanay ko, galing pa yan sa New Year na handa nila. At iyan nga mga kabakiks, ako na nga yung nagpipirito dyan. At inuna ko na nga pirito itong mga hotdog dahil nagugutom na nga yung mga bata, lalong-lalo na ang kuya bakokong ko. At ang buhaya nga dyan sa tiyan ko ay nagre-reklamo na nga din, kaya nga medyo nagmamadali na rin kami sa pagluluto dyan. Mabuti na nga lang din, at iinitin lang naman tong hotdog at yung Shanghai ay mabilis lang din naman lutuin. At habang nagpipirito nga ako dito mga kabakiks, ay pil na pil ko nga yung pagpipirito. Paano nga yun, natutuwa nga ako sa shanse na ginagamit ko. Paano nga kasi ay extendable nga itong shanse na ginagamit ko. Pwedeng palitan ng tangkay. Pag gusto mong mahaba at takot ka matalsikan, pwede mo ang dugtungan na mahaba-habang tangkay. At pagkatapos ko magprito ng Shanghai dyan mga kabakiks, sinanay ko naman ang nagprito nitong mga manok. Ang kapatid ko namang bunso ang nagprepare nitong itlog na pula. Baka namang hirap na hirap ka pa dyan bunso. Charis! Si Tita Bunso kasi ang nag-aalaga kay Baby Bakekang natin at ang nagbibideo sa akin. Kaya nang kinuha ko si Baby Bakekang, siya na nga ang gumawa ng itlog na pula at nag-ready nito. At ito nga si Baby Bakekang natin mga kabakekang, inilapag ko na nga muna siya dyan dahil nagre-ready nga kami ng ating pagkain. At ito na nga at naka-ready na nga yung ibang pagkain mga kabakeks. At ang ma-ready nga namin to ni Tita Bunso, kumain na nga kami dito. At natatawa pa nga ako dyan kay Tita Bunso dahil hindi ko pa nga naitatapat sa kanya ang camera, pumapost na nga. Excited yarn? Di ba mga kabakekang, hindi siya makakain na maayos, kakatawa niya sa pinagkagawa niya sa sarili niya. So, yun na nga mga kabakekang, habang kumakain nga kami dito ay may mga nadapa at natusok pa ang tinik ng mga bata kakalaro. Pero tuloy pa rin na kanilang masasayang paglalaro kahit nga nagkandara pa na sila. At ito na nga mga kabakekang, ang manok na pinirito ni nanay. Ayan nga, at kumain na nga kami dyan. Hindi ko na nga lang nabidyohan lahat mga kabakeks dahil nga kumakain ako. At ayan na nga mga kabakeks, pagkatapos nga namin mananghalian, ito nga at naguhugas na nga ako ng plato. Dahil nakakahiya naman kung mag-iiwan pa nga kami ng hugasin dito, kami na nga ang nakidayo. Sobrang lamig nga ng tubig dyan mga kabakis, kung maghuhugas ka nga ng umagang-umaga baka hindi mo kayanin dahil sobrang lamig na para bang may yelo. So ayun na nga mga kabakeka, pagtapos ko nga maghugas ng plato pumunta nga kami dito sa pinyahan nila Tito. Wala pa nga itong bunga kaya't ganyan pa nga lang siya. At dito nga ay naglalaro nga ang dalawang batang makulit, si Kuya Bakokong at ang pinsan niya si Ate Bakekang. Ayan nga, at pinipilit magpadulas-dulas pero hindi nga sila dumulas-dulas. At tingnan nyo nga naman, talagang trying hard talaga silang dalawang magpadulas. At dito naman banda ay nakakita naman kami ni Tita Bunso ng mga halaman ng siling labuyo. Tingnan nyo naman mga kabakekang, ang gaganda ng mga siling labuyo dito. At kung hindi nga lang talaga mainit ang aking mga kamay, pinagpipitas ko na nga ang mga sili na ito. At ito nga mga kabakeks, papakita ko nga sa inyo napakalakas na hangin dito, pakinggan nyo.
O, di ba mga kabakiks, talaga naman nakaka-refresh at napakasarap na simoy ng hangin dito. At eto nga mga kabakiks, pauwi na nga kami ng mga oras na ito. Pababa na nga kami ng mga oras na yan dahil hapon na nga din at hindi naman kami pwedeng magpagabi dahil may mga kasama kaming mga batang makukulit. At tingnan nyo naman ang ating baby bakekang. O, ang ganda-ganda nga naman ng ngiti dahil napakasarap nga naman dito sa kanyang napasyalan. Matagal-tagal na nga na naman kami makakapasyal sa ganitong lugar at tingnan nyo naman ang aking bakekang, may pakilig-kilig pa nga. Napakaliwalas nga ng mukha ng ating baby bakekang dito dahil napakasarap nga kasi ng pakiramdam pag andito ka. At yun na nga mga kabakiks, hanggang dito na nga lang ang ating video. Hanggang sa susunod. Salamat sa panonood. Bye!